Alam nyo mga kababayan, sa nakikita ko po, gagawin ng mga DDS at ng mga pro-China ang lahat para pagmukaing negatibo at masama ang ating gobyerno, ang mga otoridad, ang Pangulo sa mata ng mga Pilipino. Bakit ko po nasabi yan? Halimbawa po itong naging balita ng SMNI kahapon. Uulitin ko, kahapon po ito Pero ito po yung balita nila. Sabi dito, kahapon, breaking news, KOJC binigyan ng 2 oras ng PNP. 2 oras para isuko si Pastor Apollo at kung hindi ay pasasabugin nila ang katedral na worship center ng KOJC members. Sabi dyan 2 oras. So, kahapon ito nangyari. Mahigit ilang oras na po. Mahigit 10 oras na. Pero wala pong nangyaring pagsabog. So anong naging dulot ng balitang ito? Marami na naman silang miyembro at mga taga-suporta na nagalit sa otoridad natin sa PNP, sa gobyerno at sa Pangulo. Sumama na naman po ang imahe ng ating gobyerno at ng Pangulo sa mata ng kanilang mga taga-suporta. At siguro may mga naniwala sa kanila na hindi sumusuporta sa kanila. Pero wala namang nangyaring pagsabog. So anong tawag natin sa ganitong balita? Na ginagalit ang mga tao pero hindi naman nangyayari ang mga bagay-bagay? Matatawag ba nating fake news ito? So yun po yung dahilan kung bakit ko nasabi na parang ginagawa nila ang lahat ng mga DDS at ng mga pro-China. Ang lahat para lamang pagmukaing masama ang ating kasalukuyang gobyerno at ang mga namumuno dito. Ang ating PNP, otoridad. Napakasimple lamang naman. Wala sanang mga polis dyan sa compound nyo kung yung leader nyo ay totoong concern at mahal kayo, siya na mismo ang susuko para walang tension at para ma-avoid ang dapat na ma-avoid. Pero ayan kayo, patuloy kayo dyan. Nanghihikayat pa kayong mag-rally, pero wala namang sumasama sa inyo. Hindi ba iilan lamang kayo sa rally nyo? Pagkatapos maglalabas kayo ng mga ganyan balita na walang katotohanan, malayo sa katotohanan. Para ano? Anong intensyon nyo? Hindi po ba mga kababayan? Sana yung mga tao maging matalino, no? Tignan natin mabuti, alamin natin mabuti kung ano yung mga sinasabi nila na paninira lamang para lamang makahimok ng pagkagalit, ano? Tignan po natin mabuti at huwag po tayong basta-basta maniwala. Pero sa kabila po ng mga pinagagagawa nilang ganyan, patuloy naman pong tumataas ang rating ng ating Pangulo at yung pong rating ni VP Sara ay bumababa. Dahil Dahil nakikita ng mga tao na walang drama, walang tension, hindi arogante at patuloy na nagtatrabaho ang kasalukuyang Pangulo. Sa kabilang banda, sila ito na patuloy na nananawagan ng pagre-resign ng Pangulo na gustong patalsikin ng Pangulo sa pwesto, ang nakikita ng taong bayan sa kanila ay puro ganyan. Tensyon, sumusuway sa batas, ang mga sinusuportahan ay nagtatago, tumatakas, kinakalaban ng otoridad, regular na nagrarally. So anong resulta? No matter what you do, kahit gaano nyo ipagdiinan, at kung ano-anong sabihin nyo sa social media, sa publiko, at kahit anong gawin nyo, anong resulta? Tumataas ang rating ng Pangulo, mas maraming nagtitiwala sa gobyerno, and on the other hand, yung mga sinusuportahan nyo, bumababa ang ratings. Ayan po mga kababayan, nasa balita yan. Latest news. Ang dami nang nadismaya kay VP Sara dahil dun sa last hearing ng kanyang budget, na nakita ng mga tao at in-express ng mga tao na hindi nila nagustuhan yung naging asal ni VP Sara doon. Naging arrogante siya, doon sa umpisa pa lang gusto niyang palitan si Kimbo Tapos hindi niya sinasagot ang mga tanong, paulit-ulit lang niya binabasa yung script niya sa phone, hindi niya sinasagot ng maayos. Paulit-ulit lang siya doon sa script niya. Si Congressman Abante, nagkaroon sila ng palitan ng sagot pero nakakadismaya pa rin ang naging asal at naging sagot ni VP Sara. Kay Raul Manuel, ang tanong ni Raul Manuel, sinong editor? Hindi niya sinagot, binasa niya yung script. Nung pinaliwanag ni Raul Manuel kung ano yung point niya, bakit niya tinatanong kung sinong editor, sinagot pa rin siya ni Sara ng hindi maganda. Joke. Ang sagot, si Raul Manuel daw yung editor. Tapos sasabihin, joke lang. Siya lang naman yung natawa dun sa joke niya. Sobrang awkward. Na yung mga DDS ang tingin nila doon, astig si VP Sara. Alaskador si VP Sara.
Nilamon, sinunog ni VP Sara ang mga kongresista doon. Ang tingin nila doon, ang galing-galing ni VP Sara. Si VP Sara yung nangibabaw. Pero in reality, ang tingin ng maraming Pilipino, it was unbecoming, disrespectful, at hindi niya kinonsider na hindi lang mga kongresista ang kaharap niya doon. Hindi niya naisip na pinapanood siya at pinapakinggan ng mahigit 100 milyong Pilipino na gustong maunawaan at maintindihan kung paano niya gagamitin o ginamit ang mga tax na binabayad nating mga Pilipino. Pero hindi niya sinasagot yung mga tanong at yung naging asal niya ay very unbecoming. So kung sa mata ng mga DDS, naging magaling, naging superior doon si VP Sara, good luck sa inyo. Dahil sa mata ng maraming Pilipino, dismayado po kami. Kaya nagre-reflect po yan sa ratings. Kung dati ang taas ng ratings ni VP Sara, ngayon sunod-sunod bumababa. Yung sa Pangulo tumataas. At hindi nyo pa rin nare-realize yan mga DDS. Siguro, kung sumadsad man ang ratings at hindi na manalo si VP Sara sa 2028, ang may kasalanan kayo. Kasi imbes na ipaalala nyo sa kanya na teka VP Sara, parang merong mali na po yata yung ginagawa natin. Hindi na nagugustuhan ng mga Pilipino. Ang ginagawa nyo, tila kinukonsinti nyo at pinapalakpakan nyo. Dahil sa tingin nyo, siguro sa tingin nyo tama yan, pero sa tingin ng maraming Pilipino, hindi po, nakakadismaya po. Anong sabi ng isang kongresista? Sabi ng isang kongresista dito, si Representative J. Conggun, I would like to thank the Vice President for showing her true colors to the House and her lack of respect for check and balances and the separation of powers and accountability. We are a republic, we don't have king or queen. Ayan ang sabi ni Representative J. Conggun. Tama po yung sinabi niya. Nakita ng mga tao na tila wala pong konsepto ng check and balance si VP Sara. Sinasabi pa nga ng mga netizens siguro na sanay sa kanila doon sa Davao na hindi binubusisi o hindi chinecheck po ang mga bagay-bagay. Kaya ngayon na nasa national na siya, parang na-culture shock po siya at hindi siya sanay sa ganun. Kaya ganun po yung naging asal niya, naging approach niya sa mga kongresista. Uulitin po natin, hindi lang mga kongresista ang kaharap niya doon, mapa-Senate man or mapa-Congress, kaharap niya ang lahat ng mga Pilipino na nagbabayad ng buwis, lahat ng mga Pilipino na concerned sa bansa na gustong malaman paano nila ginagamit ang kaban ng bayan na galing sa pinaghirapan ng bawat isang Pilipino. Kaya kung makakarinig po tayo ng paulit-ulit na sagot, na script, at sagot na pabalang, na tila walang respeto sa natatanong, yun po ay direkta ring natatanggap ng bawat isang Pilipino. So sana ma-realize nila yan. Hindi po nakaka-impress yan, nakakadismaya po. Ayun lamang mga kababayan, going back sa nakikita ko nga po, tila gagawin po nila ang lahat para pumatalsik at pagmukaing masama ang ating gobyerno, ang Pangulo. Binaverbalize naman nila yan, di ba, sa mga rally nila. Sinasabi nila, resign, 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 umalis ka na dyan, kung ano-ano pa, na tila nagre-request sila ng pag-withdraw ng PNP at ng AFP ng suporta sa ating Pangulo at gobyerno, pero hindi sila nagtagumpay. Yung kanilang people power, wala. Real talk, masakit mang sabihin sa inyo mga DDS, nilangaw po. Hindi kayo nagtagumpay. Majority ng mga Pilipino ay wala sa side nyo. Marami pong salamat sa panonood. Sana po i-like ng ating video, makapag-komento po kayo, at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.